Magkape muna tayo, mga kapatid. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa bansang kaharian, mga anak na lalaki at anak na babae ng ating dakilang Ama. Tayo po ay muli nagpapasalamat sa ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo na may lika ng lahat ng bagay sa pamamagitan po ng kanyang hinirang na anak, ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Kumusta po kayo lahat dyan, mga kapatid at mga kaibigan at lahat po ng nakapanood sa ating vlog? Kumusta po kayo? Para po sa lahat ng mga anak ng Diyos, pagtanggapin po niyo ang masaganang pagpapala mula sa Kanya sa pamamagitan ng hinirang na anak, ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa mga sandali pong ito, ang ating pong vlog ngayon ay part 4 po ng ating vlog na pinamamagatang Kung Ikaw si Satanas, ano ang gagawin mo sa hinirang na anak ng Diyos, ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Mga kapatid, for background, muli ko pong ibibigay sa inyo na ito naman alam na po ninyo. Ngunit for background lang po, ang gera ay hindi po nagsimula sa Europe. Ang gera hindi po nagsimula dito sa lupa. Itong nakikita natin na gera sa ating kapalibutan ngayon, gaya ng gera sa Ukraine, between Ukraine and Russia, at ang gera between Israel and Hamas, at kung saan pa man may gera at may mga diskusyon na nangyayari, ito pong lahat ay nagmula doon sa langit. Kung inyo pong babasahin ang banal na kasulatan sa Revelation chapter 12, doon po nagsimula ang gera. Alam po ninyo na ang ating dakilang Ama ayon sa banal na kasulatan ay pag-ibig. Pag-ibig po siya, ngunit dahil po siya ay pag-ibig, may nakapalibot po mga anghel sa kanya na magbibigay ng proteksyon sa kanya. Itong mga nangyayaring ito sa ating paglilingkod ay nagsimula po ito sa langit. Sa panahon na si Lucifer ay sa una pinagkatiwalaan ng Ama upang magbantay sa bundok na ginto. Ngunit kung babasahin niyo ang Isaiah, nagkaroon siya ng ambisyon. Kung titingnan mo, si Lucifer po ang unang tambaloslos. Ang gusto ni Lucifer, dahil tambaloslos siya, kagaya ng tambaloslos ngayon, na gustong umupo siya na pinakamataas sa ating bansa. Ganon din sa langit. Itong si Lucifer na tambaloslos, gustong itapol down ng Ama doon. Ngayon, sapagkat sinabi niya na kaya niyang itaas ang kanyang upuan sa mga alapaap, 5 beses po nang sinabi niya na I will
So delikado po ang laging magsasabi ng kay ako. Ngayon, dahil may ambisyon po siya na maging Prime Minister, ama Prime Minister, patalsikin ng ama, kinampanya po yung mga anghel. Hindi naman po natin mabasa na kinampanya niya yung mga anghel na nagpapirma siya kapalit ng 100 o hanggang 3,000 pesos. Wala naman pong ganun sa Bible. Dito sa atin ngayon, meron tayong naririnig na PI. Hindi naman po ito PI. Kasi pag sinabing initiative, wala nag-utos sa iyo. Pero pag mayroon na nag-utos sa iyo, hindi na yan initiative. Kundi, gawa-gawa na yan ng mastermind. So ngayon, sabi nga, dito sa narinig natin, kung makakuha ng 3% na signature sa bawat distrito ng mga botante, ay gagawin nila itong tinatawag na pagbabago ng ating konstitusyon. At ito sa langit, hindi lang gustong baguhin ang konstitusyon, kundi gustong patalsikin ni Lucifer, ang dakilang ama. Kaya kinampanya po niya ang mga mababait na anghel. Hindi naman po lahat ng anghel pare-parehas ang antas ng kaalaman. At hindi naman po lahat ng anghel ay pare-parehas ang ranggo nila sa langit. Ito si Lucifer, mataas ang ranggo nito. Ito yung inilagay ng ama na maging tagapagbantay ng bundok na ginto. Siya ngayon ang naging speaker doon. Speaker ba? Ang ginawa ni Lucifer, kinampanya yung mga anghel at nilagyan yung mga anghel ng discontentment sa kanilang puso. Ang sinabi diyan na diskontento si Satanas sa kabila ng grabing pribilehiyo niya, discontented pa rin siya. Kaya kinampanya niya yung mga anghel. To make story short, 1/3 ng mga anghel naniwala sa kanya at sumunod sa kanya. At ngayon, hindi po pwedeng hindi malaman sapagkat nag-leak po ang kanilang plano na maging prime minister o itapol down ang ating dakilang ama. Nandito po ang mga loyal at tapat na mga anghel, si Michael the Archangel, si Gabriel at iba pa, ay dumipensa po. Dinipensahan nila ang trono ng pagkakaisa, ang trono ng Diyos. Kaya nakita natin sa banal na kasulatan na nagkaroon ng digmaan sa langit. Kung sa ating word na gagamitin, umaatikabong na digmaan. Ngayon, 1/3 ng mga anghel sa langit ay na-convert ni Lucifer. Ito si Lucifer, may alam din po ito sa langit. 1/3 din po ang alam niya na sikreto ng langit. So, sa malilis salita, bakbakan talaga ng matindi sa langit, natalo sila. Dahil naman sa plano ng Ama, na dito gagawin ng tao sa mundo si Adan, dito sila pumunta. Kaya itong lahat ng nangyayari sa bansang kaharian, na ngayon ay umaatikabong ang ating bakbakan,
lahat ng dumidepensa sa hinirang na anak ng Diyos, ang ating mahal na pastor, sila ang mga anghel o sila ang mga katawan na pinasukan ng anghel ng dakilang Ama na dumidepensa sa trono ng pagkakaisa at sa kaharian ng ating dakilang Ama. Ang tao sa mundo, siguro 8 bilyon. Iba-iba ang relihiyon. Iba-iba ang status in life. Iba-iba ang nationality. Ngunit, kung gagamitin natin ang mata ng dakilang Ama, sa harapan niya 2 grupo lang po ng tao. Isang nasa side ng dakilang Ama at isa namang nasa side ni Lucifer. So kayong lahat na mga dumidepensa sa hinirang na anak ng Diyos, tayong lahat na nagsabing, no matter what, if I die now, I die here, doing the will of the Father, and proteksyonan natin ang ating mahal na pastor, ay mga anak tayo ng ating dakilang Ama. Kagaya sa sinabi ng ating mahal na pastor, kasi hinahanap nila kung saan ang ating mahal na pastor. Sabi ng ating mahal na pastor, nandyan lang naman siya sa hindi kalayuan. Nakukubkub siya ng mga bato at mga laksang mga langgam na pula at puti. At sino ba yung mga laksang langgam na yon? Walang iba kundi tayo. Tayong mga anak ng Ama dito sa bansang kaharian na pinoproteksyonan natin ang ating mahal na pastor. At doon sa uli sa sinabi ng ating mahal na pastor, tayo hindi pasisiil sa manlulupi. Hindi tayo patatalo sa manlulupi. Sino ang manlulupig? Ang manlulupig ay si Lucifer. Sapagkat ano ang sabi ng salita ng Ama? Sa John chapter 10 verse 10, si Lucifer pumunta rito para magnakaw. Yan ang trabaho ng Lucifer, magnakaw. Kayong lahat na nasa gobyerno at wala sa gobyerno, kung kayo ay nagnanakaw, trabaho ni Lucifer ang ginagawa ninyo. Bakit naman po kayo makapagnakaw? Sapagkat nasa sa loob ninyo si Lucifer. Ano pa? Pumatay. Pumatay ba? Anong pinapatay niyo ngayon? Sa Old Testament, para pumatay ka, kailangan patuluin mo ang kanyang dugo. Ngunit sa New Testament, ang pagpatay ay ang pagsira ng reputation ng isang tao. Kagaya sa, ito'y physical, si Abel. Isang taong matuwid na ang kanyang alay na sinusunog, ang usok ay umailang lang at naging mabangong samyo sa ating dakilang Diyos. Ito naman si Cain, nag-alay. Sa kanyang pag-aalay ay hindi umiikot-ikot lang. Umiikot-ikot lang. Dahil sa hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang pag-aalay, nagselos po siya. Kaya delikado po ang selos, pumapatay yan. Kaya kayong lahat ng mga nagsasalita ng masama laban sa aming mahal na pastor at laban sa bawat isa sa amin na mga anak ng Ama, mga kriminal po kayo. Pinapatay po ninyo kami. Pinapatay po ninyo ating mahal na pastor. Pinatay po ninyo ang kanyang reputation, ang mga ginagawa ninyong mga paninira. Ang mga paninira pong ginagawa ninyo ay walang katotohanan. Pumatay,
magnakaw, yan ang trabaho ni Lucifer. Kaya kayong mga nasa gobyernong mga magnanakaw, mga anak kayo ni Lucifer. Kayong mga pumupuksa, naninira ng reputation, kahit gwapo pa kayo, kahit malaki pa ang tiyan ninyo, anak kayo ni Lucifer. Tanggapin man ninyo o hindi, yan ang katotohanan. Siyempre, anak ka ni Lucifer, mana ka sa kanya. Anong minana mo kay Lucifer? Yung kanyang yung DNA ni Lucifer na traitor, DNA ni Lucifer na pumapatay, yan ang taglay ninyo. Sino mang individual na pumapatay ng reputation, pumupuksa, mga magnanakaw, taglay ninyo ang espiritu ni Lucifer. Kaya, mga anak kayo ni Lucifer. Sino ba sa inyo sa taga-gobyerno ang hindi nagnakaw? Likas naman sa Pilipino na typical na Pilipino. Hindi umaamin Aminin man ninyo o hindi, may record sa langit. Alam niyo yung istoryang nakwento ko na. May isang taong sinabi ng kanyang kapwa, ninakaw mo ang kalabaw ko. Talagang dinipinsa niya talaga, hindi daw siya nagnakaw. Wala akong ninakaw na kalabaw, ang ninakaw ko lubid. Sabi niya, hindi ko naman alam na may kalabaw pala sa dulo ng lubid. Kayong mga nasa gobyerno, ngayong panahong ito, gobyernong ito, talamak ang mga pagnanakaw Totoo ba yan? Ito yung bagong Pilipinas. Ang bagong Pilipinas, talamak ang surot sa naiya. Mga bloodsucker yan. Kayong mga nagnakaw, mga magnanakaw sa kwarta ng taong bayan, mga surot kayo ba? Mababaho, di ba? Mabango ba ang surot? Mabaho. Pero sinong aamin? Walang aamin. Aminin man ninyo o hindi, alam ng Diyos sa langit. Nakasulat yan. Nakasulat yan. Hindi kayo makadinay dyan. Pagdating ng judgment, kasi mamamatay tayo Kahit pa gumamit kayo ng, kahit nga si Juan Ponce Enrile, former Senator Juan Ponce Enrile, 100 years na ngayon. Tinatawag na ng immortal. Isang araw, mamamatay pa rin. Lahat tayo mamamatay. Ngayon, pagdating doon sa judgment, ipiplayback ang movie ng buhay mo. Sapagkat may CCTV. May CCTV na naka-record. Anong CCTV? Sabi na iba, gawin natin kasi wala naman nakakita. Sabi naman na iba, mayroon nakakita ang Diyos. Huwag na muna natin na ang Diyos nakakita. Nakikita niya man talaga lahat. Pero nakikita ng mata natin, di ba? Kung paano ninyo minaniobra, kung paano nyo ninakaw, saan nyo diniposit na bangko, paano nyo hinati-hati ang kwarta, recorded. Naka-record sa inyong mga utak. So, mga kababayan, mga kapatid, iyan ang mission ni Lucifer. Pero ang mission ng ating mahal na pastor, magbigay ng buhay at buhay na masagana. Tingnan ninyo, itong milyon na mga anak ng Ama sa bansang Karian, maririnig natin sa mga patutuo. Ano ba ang
mga pag-uugali namin noon. Tambaluslos. Oh. Ano kami noon? Lasinggo, basaguliro. Oh. Ano pa? Pangalanan ninyo ang lahat ng mga kasalanan. Ganyan kami noon. Pero nung marinig namin ng aming mahal na pastor, isinuko namin ang espiritu ni Lucifer na pagsuway, binigyan kami ng bagong espiritu ng pagsusunod, nangyari sa amin yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. Ano yon? Ang lahat ng nakay Kristo ay bagong nilalang at ngayon pawang mga bago. So kami, bago na po ang utak namin, bago na po ang aming pananaw, at kahit ang surroundings po namin, bago. Oh. Bakit? Tinuruan kami ng aming mahal na pastor ng Revolution of Excellence. Kaya ang lahat ng ginagawa namin, excellent. Itong ginagawa ng aming mahal na pastor, tingnan ninyo. Itong nasa likod ko, gardenian. Na pinicture na lang. Excellent ba? Si pastor ang master architect namin dito. Kaya kami naman, naging excellent ang aming mga pamumuhay. At hindi naman po, nung pumasok kami sa kingdom, hindi naman kami pinangakuan ni pastor na nagaganda ang buhay namin, kundi maligtas lang. Pero, iyan na ang buhay namin ngayon. Ang ganda-ganda. Itong mga kasama natin noon ng mga kagaya kay Snakehead, pinagkatiwalaan din yan. Yang si Kapitan Ingo, ang minister lang naman ni Kapitan Ingo noong panahon na nandito pa siya, nagpapatawa. Pero sa kabila na yan, mandurugas yan eh. Mandurugas yan si Kapitan Ingo. Kapitan Ingo, di ba mandurugas ka? Pati yung mga anak mo, pati yung asawa mong bakikang, mandurugas yan eh. Dinugas niyan ang kwarta ng inchik. Mandurugas kayo, di ba? Ikaw Snakehead. Milyon ang dinugas mo sa kingdom. Bakit may coffee shop ka na doon sa bansa ninyo? Bakit malapalasyo na ang bahay ng pamilya mo, tatay at nanay mo doon? Kasi sindikato ka eh. Ikaw mismo nagsabi sa akin nga sa Singapore na sindikato ka eh. Akala naman namin, nabudol mo kami eh. Kagaya sa administrasyon ito, nabudol kami. Akala namin nagbago ka na, pero mandurugas ka pala eh. Parang itong administration ngayon eh. Isipin na lang ninyo itong administration ngayon. Isinusuka o ayaw niyang pumunta sa mga presidential debate ng mainstream media kasi bababuyin talaga sila doon. Siya. Ngayon, nabudol ba? Nabudol ang kingdom, nabudol ang isiminay. Sinuportahan ng aming mahal na pastor yan. Lahat ng kampanya mo, sinundan ka ng isiminay. Pumunta ka ng Iloilo, pumunta ka ng Davao, pumunta ka ng dito sa Manila, nung meeting di Avance, at iba pa, pati sa Okada, pinakain ka pa, pinagawaan ka pa ni pastor ng magandang upuan, at ngayon ay nakapreserve nga yan. Ito mga kababayan, itong nambudol sa atin, nung pumunta yan ng Tagum, ipinagamit ng aming mahal na pastor ang bus
Kung hindi ako nagkakamali, 8 seaters lang ang bus na yun. Parang ang ganda noon. Pinagamit sa kanya para doon pagpunta ng Tagum. In short, ang isiminay, ang umantabay, ang nag-promote, walang bayad kahit 5, pinagamit pa ni pastor, ang bus na napakaganda, pinagawaan pa ng upuan, pinakain, itong administrasyong ito ngayon ang nagpipersecute sa kingdom. Nung papunta ka ng Australia, sabi mo na pumunta doon si pastor sa Congress at Senate para magpaliwanag. Ikaw, hinahamon ka ni APRRD na magpa-drug test kayo sa Luneta sa publiko. Kung hindi ko nagkamali, ang deadline yan is March 31. Anong sinabi mo nung papunta ka doon sa Vietnam? Sabi mo, si PRRD gumamit ng fentanyl. Tama. Pero legal. Pero accusation sa'yo ni PRRD, hindi mo sinasagot. Mga kababayan, bansang Pilipinas, kung ginanito ng administrasyong ito, ang isiminay na ginorgor nila, at si pastor isang influential, kayo, kaya niyang, isi-isihin na lang kayo niyan. So gumising tayo mga kababayan. Nabudol tayo ba? Kala natin, di ba galit tayo sa mga budol-budol? Budol-budol gang? Yung tanong din naman ni pastor sa'yo, hindi mo naman sinasagot. Totoo ba? Totoo ba na every Tuesday at Friday meron kayong 6 orgies at saka ano ba yun? Drug issue? Hindi mo sinasagot eh. Si pastor, dinidiman mo pumunta sa Kongreso at sa Senado. Ikaw daw una, sige daw. Punta ka daw sa Luneta. Magpa-drug test. Follow the leader. Ikaw ay hindi sumusunod, kami pa susundin mo. Anyway, may justisya naman po ang langit. O kayong lahat na nag-aakos sa aming mga lapasor, yung lahat inaakusan niyo sa aming mga lapasor na rapist, nasaan ang patunay ninyo? Hindi ganun si pastor. Yung mga ninyo, mga testigo ninyo diyan. Yung testigo ninyo diyan na yung mga Ukrainians na yan. Yung mga testigo ninyo diyan. I-check niyo ang background dito sa kingdom, kung ano mga background niya. Ayan si alias David. Ang alias David na yan, nagtinda ng mango chips. Pag-uwi, 25 pesos ang sinauli. Yeah.
Saan yung iba? Kalauna, nag-amin siya, nagsulat siya. Anong sinulat niya? Ginamit niya pala sa prostitute doon sa recto. Yan si alias Jackson. Totoo ba ito, alias Jackson? Magkasama tayo, di ba? Magkasama tayo almost 4 years sa Glory Mountain. Ito sa likod ng picture ko to. Ito sa likod ko picture to. Diyan kami. Magkasama kami diyan ng mga 4 years. Di ba, totoo ba na kahit yung aso kamuntik mo nang i-rape? Ikaw naman alias si Rene. Alias si Rene, mayroon pa yung account. Yung Mel Guzman. Yan ang nang re-recruit. Tapos ito naman si Ilong Ranger. Nagkausap kami nung isang araw. Inalok daw siya ng bayad, pero tinanggihan niya daw kasi nakakita pa daw siya ng utang na loob kay pastor. Kinabukasan, totoo ba ito? Nasa iyo yung building dyan na pinatatayo sa Sa Santa Ana, Canan, Patiros. Na kung yung susumahin niya, pag natapos yan, mahigit 10 milyon siguro. Lupa pa lang, magkano na yan? Pagkatapos, ang sinabi mo, ono mo, 20,000 ang ono mo, sabi mo. Binayaran ka ba? Sino nagbayad sa'yo? Bakit hindi mo sabihin? Di ba sinabi ko sa'yo? Ibulgar mo. Mayroon pang inalok. 1 million. Pagkatapos kung makontempt daw si pastor, may bonus pa. Ito naman, sabi nga nila, totoo. Ewan ko totoo ito. Ewan ko lang ito kung totoo. Totoo ba ito? Inalok daw ito ng COVID virus pa eh. Kaya kayong lahat, wala kay Bandari, kay Kapitan Ingo, sa mga abugaga, kay Bakikam, yung tatlo ata na yuksyan, at yung tatlo pang pilotong pinaaral ni pastor. Itong si alias Kulkog, gano'n, no? Kayo ang mga manifestation ni Lucifer. Kasi gusto ninyong ibagsak ang bansang kaharian. Ito. Meron pa akong nakausap diyan eh. Nasa Hawaii. Noon pa man, sa Bisaya, pauntol na may kaning tawhana kay hambugiro. Hanginon ba? Grabe ka hanginon. Nakausap, nag-ano pa sa akin, nag-message pa sa akin. Ang pinagmamalaki nito is FBI daw. Bakit? Hindi ba mamamatay ang FBI? Hindi ba mamamatay ang mga Amerikano? Ang mga sundalo ng Amerikano, kung titingnan mo, full battle gear, parang walang kamatayan. Naku. Lahat tayo mamamatay. So itong mga kasamahan namin, mga kapatid dito noon, mga manifestation na sila ni Lucifer. Mga tambalos-los to ba? Kagaya ng mga baser. Maraming baser dyan sa vlog ko. Tingnan yung mga profile nila. Nakatago. Meron pa dyan isang babas. Ginamit mo pa ang iglesia.
Ang ano mo, ano ba tawag niya, yung ano yung sa kabila ng profile, yung sa FB, yung picture sa likod, background, wallpaper ba tawag niya? Ha? Over. Cover? Photo. Cover photos, ginamit mo pa iglesia. Ang iglesia, hindi yan gumagawa ng gano'n. Ang hilig lang naman ng iglesia, debate. Kaya, mga iglesia, may gumagamit ng ano nyo, ng simbahan ninyo, nilagay niyang cover photo. Lahat kayong mga kumakalaban sa bansang kaharian, mga manifestation kayo ni Lucifer. Ilong Ranger! Kung sa'yo talaga yung building na yan, saan galing ang pera? Kung hindi ako nagkamali, 20 years ka na sa ministry. Nakaipon ka ba ng gano'n? Binayad ba sa iyo yan para tumistigo ng kasinungalingan laban sa aming mga pastor? Baka pag natapos yan, nasa loob ka, maglindol. At ito rin naman mga bulaang mga bugus na witness ni Virus. Di ba nagbalaan si Virus na sinabi niya, pagka may nangyari sa inyo, ibibintang kay pastor? Virus, nagtatanong lang po, front ka ba ng CPP, NPA, NDF? Kasi nakita ko sa profile mo eh. Tinignan ko sa Google. Akbayan ang ano mo eh. Di ba mismong yung patay na ba? Yung namatay sa Netherlands na hanggang ngayon nandoon. Di ba siya mismo ang nagsabi na kasama yung akbayan sa CPP, NPA, NDF? Pati na yung tatlong ano niya sa Kongreso? Binalaan mo yung mga yon na kung may mangyari, si pastor pagbibintangan ninyo. Hindi ganon si pastor. Pumunta dito si pastor para magbigay ng buhay at buhay na masagana. Masagana ba? Dito sa amin sa kingdom, galing kami dito sa iba't ibang rasa. Iba't ibang tribo. Iba't ibang ugali. Pero pagdating namin sa kingdom, mababait na kami, nagkaisa na kami, at mahal na mahal namin si pastor. Yung mga pinararata yung sa aming malapas, walang katotohanan yan. Kaya kayong mga naging bogus na witness na binayaran, natatakot na kayo sa inyong anino ngayon. Ang delikado kung kumanta kayo. Hindi pa nga kumakanta, marami ng mga sabi-sabi na binayaran daw kayo. Totoo ba binayaran kayo? Ito lang siya, no? Si alias Rini. Ano mo doon sa mga kaibigan mo? Nanghiram ka pa ng laptop kasi gagawa ka daw punuhay ng caricature pagkatapos para dipinsahan si pastor. Kinabukasan, nag-witness ka na dyan. Magkano binayad sa'yo? Totoo ba yung mga sinasabi ng mga kasamahan mo? Kaya ka nag-witness yan para nangangailangan ka ng malaking pera dahil magpapagamot ka sa iyong sakit? Ang mga anak ni Satanas, pag nagigipit,
sa patalim kumakapit. Pero ang mga anak ng Ama, pag kami ay nagigipit, sa Diyos kami kumakapit. Kaya ngayon, ginigipit kami ng gobyernong ito, pinatahimik ang Isiminay, na siyang sumuporta sa kanyang pagtakbo. Hindi na kami makahingi ng anumang tulong. Di ba hawak mga NTC under sa Executive Department? No sounds ka eh. Huwag mo sabihin hindi mo alam. Huwag mo sabihin hindi mo alam. Alam mo yan. Minaniobra ka ni tambalos-los. Totoo ba yan? Kayo nagsumbong kayo sa FBI. Nagsumbong kayo sa mga tunggisman. Nagsumbong kayo kay Risa. Kami, magsusumbong din. Saan kami magsusumbong? Doon, sa langit. Sabi ng Ama, let your request be made known unto God. Kaya magre-request talaga kami sa Ama ng hustisya. Dito sa lupa, may Supreme Court. Sa langit, may Supreme Court. Ang Supreme Court sa langit, never na magkamali. Never na magkamali. Kaya mga anak na mga babae, na mga anak na lalaki, na nagbago ang buhay, pinagpala ang buhay dahil kay pastor, magkaisa tayong magsumbong sa langit. Ipatuloy natin ang ating sinusumbong, ang pagsumbong sa Ama every night, every day. Magkaisa tayo. Seryosohin natin itong lahat. Isumbong natin to sa Ama. Hihingi tayo ng hustisya. Kasi ang Ama naman nagsabi, huwag kayong gaganti. Ako gaganti. Delikado pag ang Ama ang gumanti. Merong mga nanira dito kay Pasto. Yung aso niya sinisipa. Sinasabi niyang kibuloy. Pinalo ng Ama. Nyug. Puno ng nyug ang ipinalo. Meron din ditong bunga ang ginagamit. Laging iniinsulto si pastor. Demonyeta ng tamayong. Sa Bisaya, gipawong sa iya ang pusel sa NPA daw. Dito mismo sa eskwelahan, gipusil siya. Marami mga kapatid. Kasi ang ministry ng aming mahal na pastor, 37 years na ako sa ministry ito, nagpasimula na si pastor na nag-iisa lang siya, at ngayon marami na, 37 years na akong kasama ni pastor, ang lahat ng accusation ninyo, walang isa mang totoo doon, puros mga kasinungalingan. Mga false accusation yan. Kaya mga bugos kayong mga tagapagsumbong. Saan kayo nagsumbong? Sa kapares ninyo. Nabugos. Kami saan kayo magsusumbong? Kayo naman mga mangmang. Mga mangmang kayo ba? Pilit ninyong pinapupunta ang aming mga pasto sa Senado sa investigation ng virus. Korte ba yan? Ang gagawin lang niyan, ipahiya ka. Iinamon ka na ni pastor. Sa korte kayo magpunta. Yang bugos mong witness na
Ano bang alias yan? Alias Amanda? Diba natalo ka na niya? Kasi wala kang ebidensya. Oh. Magkano ba binayad sa'yo? May bayad ka ba? Sino ba nagbayad sa'yo? Anong kasalanan mo dito sa kingdom? Kalaswaan. Ikaw alias Amanda. May alias pa kami sa'yo eh. Kulkog. Anong ginawa mo? Habang kinukulkog mo yung butas, binidyuhan mo, tapos sinend mo sa boyfriend mong varsity ng GMC. O pinagpistahan ng mga kalalakihan ang kinulkog mo. Wala ka ng dangal. Wala ka ng kaibahan. O hindi pa naman siguro masyadong malaswa. Nakagaya ng mga nasa porno. Ang theme song mo ganito, I did it my way. Tama ba yun? Kinulkog mo ba ganyan Tapos binidyohan mo, pagkatapos, sinend mo. Tapos yan, mag-aakusa ka sa aming malapas na nirip ka. Nirip sa imong mata. Ikaw! Ang nakita ko sa aming mahal na pastor, never na siya lang at isa lang na babae ang kasama niya. Hindi yan nangyari. Kahit kasi sa amin, ina-advise ni pastor yan. Hindi pwedeng kami, kunyari driver ako, hindi lang ako at yung may kasama akong babae na hindi ko naman asawa, bawal yan sa kingdom. Ngayon, naakusan pa ni mo si pastor na nirip ka. Buwang-buwang man kasiguro ba? Nirip sa imong mata. Meron ditong message si Josepina Aniscal. Ang pera sa PCSO. Kulko girl, sabi ni Imars Garcia. Sabi ni Jean Albert, yaks, nakakaya ang yawang Amanda. Alias Amanda, middle name niya, Kulko girl. Ano pa? Sabi ni Josepina Aniscal, ha ha ha, daghan sigurong kugmo, Brad. Buwang-buwang ni ba? Paano ko naman sabihin, mangmumait ito? Hindi naman yung pagmumuras. Alimbawa, describe ang isang taong ganyan, buwang-buwang. Hindi naman yung pagmumura. Pagdi-describe lang yan sa ugali ng isang tao. Dili, si Imars Gracia pa rin. Dili lang kay, buwang-buwang. Sa mani, buwang gyud. Buwang gyud. Pati kayong mga basers nasigig-sigaw, ikulong si Kibuloy na rapist. Kamu ang rapist. Nire-rape nyo kami. Akusahan nyo si Paso ng gano'n. Lahat ng akusasyon ninyo. Pero alam naman namin, yung orientation ni Bandare, ganito. Pag lalaki, inabuso. Pag babae, ni-rape. Mga ex-workers na nakaranas ng tinatawag na, ano ba tawag noon? Under tayo ng counseling at dinala tayo doon sa Glory Mountain. Kayo, sige, mag-message kayo sa akin kung nanonood kayo. Mayroong bang under sa counseling na makalapit kay pastor? Pag nakita nga natin si pastor, nagtatakbuhan tayo .
Kahit nga ako, nung under counseling ako, hindi ako makalapit kay pastor eh. Hindi nga ako makalapit sa mga administrator natin, nahihiya ako. Tapos sasabihin pa nitong alias Rene na may HIV daw. 4 na beses daw sa isang linggo siya sinasaktan ni pastor. Oh, anong tawag diyan? Sa lahat ng bayot mo, ang buang na bayot ba? Mga bayot. Isang bayot lang. Ang buang. Kanay si alias Rene. Ikaw si Sir Comandare, mabaho ka pa sa kambing. Kung ilagay kayo sa kwarto at ang kambing, para talunin ang matalo, ay lalabas sa kwarto at ang maiwan ang pinakamabaho. Ang kambing lalabas, tatalo mo sa baho. Pisot ka. Pisot ang laman mo, pisot pa rin ang espiritu mo. Marumi. Oh, grabe pala. Panghimaraot anang Amanda, paiyak-iyak pa. Bastos kaayo. Pinaya lang niya ang sarili niya. Yaki makaayo. Oh. Kaya ngayon nakarating ka sa point of no return. Wala na kayong kredibilidad. Alias Rene, sabi ni Jen Albert, yawa ka. Yawa man good na. Isa naman talaga ang kalaban. Ang ikalaban lang naman talaga natin dito, yawa. Dito sa kingdom, wala kaming kalaban na tao. Ang kalaban namin, ang yawa, si Lucifer, na nasa loob ng katawan ng tao. Kaya kayo lahat ng mga kalaban sa kingdom, mga katawan kayo na nasa loob ninyo si Lucifer. Tapos, parang masayang-masaya na kayo na magtagumpay kayo. Unswa? Sabi pa nga ng isa naming kasamang worker, unswa? Wala ka kuyapi. Kung ano ang itinanim, yan ang aanihin. Hindi kami nagtanim ng gabastusan. Hindi kami nagtanim ng panluloko. Ngayon, inaakusahan nyo kami na nagpalimos. Kung halimbawa, ilagay na natin totoo, pero hindi naman yan totoo. Kung nagpalimos man kami, magkano binigay ninyo? Piso. Nangusmod pa mo. Hindi kami nagnakaw. Kayong mga congressman, piso lang bang ninakaw ninyo? Magsalita kayo. Ewan ko kung totoo, naririnig ko lang. Pero kayo mga kapagpatotoo. Pag may project daw, 40% lang napupunta sa proyekto. Ang 60%, paghati-hatian lahat yan. Galing kay Tunggisman, kay Gobernador, kay sino pa? Kay Mayor, kay Kap, kay Tanod. Ayaw ko totoo yan. Nagtatanong lang naman ako. Hindi ko kayo naakusahan. Tinatanong ko lang kayo. Di ba branded kayo sa ganyan? Kayo mga Tunggisman? Ang brand ng mga Tunggisman, alam na ninyo. Ang brand ng Tunggisman, di ko na lang sabihin, alam naman ninyo yun eh. Sabi ni Mimi Macros, bogus witness, wala may angay diri sa gingerian. Wag angay, mao nang gipalagpot abi nato kani. Akala natin itong mga kasama natin sa una na nawala dito sa kingdom, nagsilayas.
Nagkataon? Hindi nagkataon yun. Sa Bisaya, gihipos na sa manlulunda o gilabay diya sa gawas sa gingharian. Nagakagot man amang ipunana karon. Dire sa gingharian, sa kingdom mga igsuom, mga kapatid. Hindi kami nakaranas dito sa ngayon ng kahirapan. Masagana kami dito. Ito gagawin namin, no? Sa gabi, bago kami matulog, magdadasal. Maghihingi ng tawad sa Ama. Magpalinis. At ready, kung hindi na magising, okay lang. Kasi ang Ama naman nakaalam. Pag umaga, pagkatapos naming manutbras, ito si Samuel, ulto daw, ulol. Yung nag-message. Ikaw, kulto, hindi mo nga alam yung word na kulto, meaning ng kulto eh. Pagkatapos, magdasal na naman kami. Magpasalamat sa panibagong buhay. Tapos siyempre, nandun na yung personal hygiene. Libre kami lahat. Libre tubig, libre ilaw, libre toothpaste, libre sabon, libre shampoo, libre lotion, libre lahat. Hindi namin alam na ang kilo ng bigas 20 na, ang kilo ng bigas 20 pala. 20 para hindi maging 80. Kulang na lang ng 20. Ang Ama pag nangako, totohanan yan. Pero ang politiko pag nangako, hindi totoo. Anong pangako ng politiko? 20 ang bigas. Nagyabang pa sila. Somewhere in Mindanao ba yun? 25 ang kilo ng bigas, nagyabang pa. Asa na yung pangako ninyong 20 ang bigas? Kayong mga kandidato, pag panahon ng mga kampanya, ang babait ninyo. Pati mga sipuning bata, hahalikan ninyo. Ang kampanya nila, kini, dali, duulon. Pagkatapos ng eleksyon, lisod pangitao. So, grabe ka-privilege kami dito mga kapatid sa kingdom. Pagkatapos, pupunta na kami doon sa Misol. Kuha ka sa gusto mo ng pagkain, ng bigas ng kanin. O meron pa kaming kape. Meron pa kaming ulam, tag-2. Kami nga, ito ang mga under doon sa tinatawag na disciplinary action at ang tawag yan sa under sa counseling na nandoon sa upper. Mas matindi pa ang pribilehyo sa amin. Bago yan ipadala doon, kumpleto ng supply. Pagdating doon mga kapatid, may Milo pa yan sa umaga. Kami tutho. Sa inyo Milo, may gatas pa. O pati brief ninyo nire-request. Grabe kasagana sa amin sa kingdom mga kapatid. Ang ganda ng buhay namin. Napakasarap. Napakasarap. Libre ang eskwela ng mga bata. Ang mga bata nagdadasal. O tingnan nyo sa mga post namin. Grabe, kain dito, kain doon. Ang problema nga namin, paano magpapayat eh. Sa blessing, sapagkat sinabi naman ng Ama yan, na bibigyan ko kayo ng buhay at buhay na masagana. Itong mga kasama namin na nayawa na karon, nainggit na dito. Nainggit. Nainggit na kasi nakakita nga kami ng ex-worker na
naninira sa aming malapas. Susubaybayan namin eh. Oh. Pagkahapon, may bit-bit na 1 kilong bigas ba yun? 1 kilong bigas, 2 pirasong itlog, 1 sibuyas, 1 kamatis, tapos sa tatlong butil ng ng bawang, tapos mantika na ganun lang karami sa plastic. O, kayo pa magluto niyan. Ay, nung nandito pa kayo sa kingdom, reklamo nga kayo, manok na naman. Minsan nag-ulam kami dito, halos manok sa umaga, manok sa hapon, manok sa gabi. Oh, yung iba nga nagsabi, malapit na tayong tubuan ng pakpak, balahibo. Oh, sa grabing blessings namin mga kapatid. Niyan kayo ngayon, naiinggit sa amin, kaya sinisiraan nyo kami. Ganyan naman talaga ang mga anak ni Satanas. Mainggit man talaga yan. Sige, ako sa. Ngayon, kaya na si alias David, anong pangalan yan? Si Elias Salvo III. Di ba nag-message ka kay Cherry, yung coordinator natin, na gusto mong bumalik at pagbalik mo, kahit na na lang, kahit walang sildo, basta lahat naman talaga ng mga lahat ng mga lumabas sa kingdom, gustong bumalik. Kasi napakasagana dito. Okay lang. Yung mga hindi pa nakabalik na mga ex-worker, pero depende ni Pastor, pagpalain kayo ng Ama. So, hintayin ninyo magrasahan kayo. So, ngayon, ang kalaban namin dito mga kapatid, si Satanas. Anita Agustin, Amen, abundant and overflowing blessing in the kingdom nation. Mga kapatid, pagkatapos ng vlog kong ito, ipakita niyo sa kanila yung mga kasaganaan natin para mulugwa ang mata ni Lucifer. Sabi nga ng mamatay ka sa inggit. Kaya nagpapasalamat tayo mga kapatid sa Ama sapagkat pinagpala tayo. Ngayon kami naman, sinasabihan ninyo na inuutok lang kami ni Pastor. Hindi kami inuutok. Desisyon namin to. Desisyon namin to, hindi kami binula ni Pastor. Ang sinabi lang naman sa amin ni Pastor, magsisi kayo at isuko ang inyong lumang espiritu at tanggapin ang espiritu ng pagsusunod. Yun lang. 3 pillars. Hindi kami tinakot ni Pastor. Hindi kami pinilsan ni Pastor. Lagi mang narinig natin, kung hindi ka na masaya dito, punta ka sa sabi, maghingi ka ng sulat. Sabi nga ni Pastor, dalawang kamay ko, ipapatong ko pa sa iyo para pagpalain ka. Kaya walang pinili sa amin dito. Kayong mga tambalos-los na mga sumasawsaw dito sa aming mga vlog. Hindi kami pinilit. Inggit ka lang. Mamatay kayo sa inggit. Sabi ng Bible ganito, pairamin nyo nga ako ng Bible kasi basahan ko ito. Pakikuha na itong Bible. Ako na lang magkuha. Huwag kayo nga. Please. Ito sa amin mga kapatid, basahin ko kayo, makinig kayo, malapit na ako magtapos. Ito ang amin ngayon buhay dito. Ito ang sabi ng Ama. Sa mga awit, chapter 23. Kanyang pinahihinga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig ng pahingahan. Kanyang pinapanauli ang aming mga kaluluwa. Kaya yung mga kaluluwa namin na pati dito, masaya eh. Pinapatnubayan niya ako sa landas ng katuwiran. Mayroon kaming patnubay dito, may gabay kami. Alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Wala akong katatakutan. Wala kaming kinatatakutan dito mga kapatid.
Kung may kinatatakutan lang naman kami dito, yung sinabi ng Ama, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Ang katakutan ninyong pumapatay ng inyong kaluluwa at makapagbubulid sa inyo sa impyerno. Ang Diyos lang, ang Panginoong Hesukristo, na may likha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, siya lang ang aming kinatatakutan, mga kapatid. Kahit sino pa kayo. Kayong Babylon the Great, ina ng mga patutot, hindi kami takot sa iyo. Isa lang ang buhay ninyo, isa rin sa amin. Parehas tayo mamamatay. Ano pang sabi dito? Oo, bagaman ako'y lumakas sa libis ng dilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Oh, ano itong pamalo at tungkod? Mga anghel ito na nang sisialiw sa amin. Oh, kung kayo ang kalagayan namin, malungkot na kayo. Kung kayo sa kalagayan namin, hindi na kayo maka-smile. Ang iba sa inyo yun, may problema. Ang ibang Pilipino, may problema lang. Pamasahe lang problema. Malungkot na. Kami, katakot-takot na. Pinagtulungan na kami ng gobyerno ng Babylonia. Pinagtulungan na kami ng gobyernong ito. Pinagtulungan na kami ng mga kutunggisman. Pinagtulungan na kami ng virus. Oh, masaya pa rin kami, oh. Oh. Ako kahit natutulong, nag-smile Hallelujah. Ano pa? May mga anghel po dito. May anghel po na nasa unahan ni pastor. May anghel na nasa likod ni pastor. Ang anghel na yan, ang trabaho niyan ay ganito. Ang kaaway ni pastor, kaaway ng anghel na yan. Ang kaibigan ni pastor, kaaway ng anghel na yan. Si Robin Padilla, kaibigan ka ni pastor, dinipisa mo si pastor, pagbalain ka ng Ama. Meron kang malaking pabor sa langit. Ikaw, virus, anong ginagawa sa virus? Ako, yung bang parang napaos ako. Sabi ng pumunta ako ng doktor, Dok, ano ba ito? Bakit ganito ganyan? Sabi niya, virus yan eh. Anong gagawin ko sa virus, Dok? Sabi niya, yung virus pa naman ngayon, medyo matapang-tapang. Kaysa yung COVID virus noon. Binigyan ako ni Dok ng antibiotic. Good for 1 week. Kaya nakapagsalita na ako ngayon. Meron tayong taga Montana, USA. Sister Edna Bonder Hi. Musta po kayo dyan? Anong ginawa? 7 days. Patay ang virus. Itong virus na kinaharap natin, hindi tayo tatablan yan sapagkat meron tayong antivirus, mga kapatid. Patayin ng antivirus ang virus. Yung COVID virus na nalalasa sa buong mundo na nagsimula sa China. Alam niyo kung anong nangyari. Ngayon may paunti-unti pa rin. Ano pa? Pinatay yun sa pinatay ng mga ano ba yun? Yung injection na antivirus. Ano pa? Sabi dito, ulitin ko, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Inaaliw kami dito ng mga anghel ng Ama. Iyong pinaghahandan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway.
Ah, ando lang, parang pista. Kaya mga kapatid, di ba? Sa kalagitnaan ng ating mga kapagsubukang itong ginagawa ni Lucifer at ginagamit yung mga anak niya. O di ba nagpipista tayo? O grabing kaon diri, kaon dito. Ah, kasi yan sabi ng Amahan, thou preparest a table before the presence of mine enemies. O, mga demonyo, mga anak ni Lucifer, pilit niyong ibabagsak ang kaharian. Lalo pa kaming pagpapalain ng dakilang Ama. Sabi ni Felix Marti, virus, ano puuhon, Brad, at yun ang dayon. Ang pamatay natin sa virus, mga kapatid, ang ating loyalty, commitment, dedication, prayer, intercession, mga salita ng Ama. Hallelujah. Ano pa ang sabi dito? Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng karawan ng aking buhay at ako'y tatansabayan ng Panginoon magpakailanman. Kahit anong sira ninyo, ang kabutihan at ang kaawaan ng Ama ay susunod sa aming mahal na pastor at sa bansang kaharian. Kaya, suri na lang sa inyo. Inggit kayo, no? Ingitiro ba? Mga inggitiro ang anak ni Lucifer. Ang mga anak ni Lucifer, mga accuser, mga inggitiro, naninira, mga sinungaling, mga magnanakaw, mga mangangalunya, mga duwag. Ang mga anak ni Lucifer, mga duwag. Matapang lang bibig ninyo. Hindi nga matapang kasi utal-utal magbasa. Kayong mga ginamit ni virus dyan sa Senado. Kung matapang kayo, dapat binuksan ninyong mata ninyo, ay ang mukha ninyo. Ikaw, Amanda. Kayong Yoks na anong kalimutan ko na nga lang yung mga alias sa mga ito eh. Ikaw, alias Rene. Ikaw, alias Jackson. Ikaw, alias David. Matapang man kaya kayo. Bakit hindi nyo ipakita? Bugos kayo. Ako hindi kitang-kita niyo mukha ko. Saya. Tapang kami. Sabi na Robin Padilla, matapang naman pala kayo. Bakit hindi pa nyo ipakita mukha ninyo? Mga duwag kayo, mga bayaran kasi kayo. Magkano ba binayad sa'yo? Sino nagbayad? Tatanong lang. Kung binayaran naman kayo, saan kinuha ng nagbayad ang pera? Baka sa taxes ng tao. Tatanong ka. Mga desperado na yan. Sabi ni Imar Garcia, mga desperado na yan, sila lahat. Kaya bininta nila ang mga kaluluwa nila sa ahas. Desperado na kayo. Ang delikado dyan, kung gayahin ninyo si Judas. Ang ginagawa ninyo ngayon sa aming mahal na pastor, exactly sa ginawa ninyo sa aming Ama na si Jesus Christ, panoorin ninyo ang The Passion. Sino nagbinta? Bininta ang hindi man kasi kilala ng mga Parisiyo at ng mga eskriba, yung mga tagapag-ulusig kung sino si Jesus Christ. Nakipagkasundo ng lihim si Judas. Sabi niya, magkano? Deal. 30 pieces of silver. Sabi niya, kung sino ang halikan ko, yun ang si Jesus. Hinalikan niya naman. Pagkatapos ng hinalikan, anong ginawa sa ating Ama? Kay mga Judas, napagtanto ni Judas na mali ang ginawa niya, tinapon niya yung pera, yung silver. Pagkatapos, inuusig na siya ng kanyang posisya,
Ito ang maganda. Kasi nag-provide si Lucifer ng lubid diyan sa pinanood natin na The Passion. Alam ninyo, mga udas, magpo-provide si Lucifer ng mga kinakailangan ninyo para kunin niya yung buhay ninyo. Kayong mga descendant niya na nasa Babylonia ngayon, naku, pinahayag na kayo. Alam, hindi kayo maniniwala. Maniwala man kayo sa hindi. Matagal man o madali, hintayin ninyo. Sa bawat pagsakay ninyo ng sasakyan at pagpatakbo sa freeway na tag 120 kilometers per hour kung sa Pilipinas, every time nasasakay kayo, every time, hindi ninyo alam na haharbising kayo dyan ni Lucifer. So ngayon, exactly yung ginagawa sa aming malapason. Ang ating ama na si Jesus Christ, ang ina niya si Maria. Ang tatay niya si Jose sa kanyang family. Panganay siya. Dito sa amin, ang tatay ni Pastor si Jose. Jose Kibuloy. At ang kanyang mama si Maria Cario. Nagtagpo si Jose at si Maria na taga Lubao, Pampanga. Pagkatapos ng anak, ang bunso, si Pastor. I am the first and I am the last. Tapos anong ginawa ninyo sa ating ama na si Jesus Christ? Panoorin na lang ninyo. Nilatigo ninyo. Ngayon, nilalatigo niyo ang aming mahal na pastor. Sino ang sino naghudas? Sino nagtaksil? Yan si Kumar Bandari. Yan si Bakika. Yan si dalawang abugaga. Yan si Kapitan Ingo. Si alias Amanda. Mga alam naman namin pangalan ninyo pero alias na lang. Si alias Rene, alias Jackson, alias David. Ano pa? Yung mga yoks na nag-alias-alias. At yung lahat ng mga baser. Nilalati ko nyo ang aming mahal na pastor. Sa bawat lati ko ninyo, nararamdaman namin yan. Bilang tao masakit. Kaya susumbong kami doon sa Ama. Anong ginawa kay Jesus Christ? Pinatay. Pinako sa krus. Nung pinako sa krus, masaya na si Lucifer dahil wala na ang tagapagligtas. Pero hindi alam ni Lucifer na ang plano pala ng Ama, igawin niya yun. Hindi ba na ang plano ng Ama ngayon? Ang plano ng Ama ngayon, maghari siya. Maghari. Kaya naghahari ng Ama ngayon sa pamagitan ng anak. 1,000 years, maghahari kami sa bulo pang ito. Babaguhin natin to. Equal tayo na sa lahat na yun. Wala nang squatter sa time na yun. Wala nang mahirap. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng armas ay gagawing tutunawin at gagawing araro. At susundan ng nagtatanim ang nag-harvest sa kasaganaan. Kaya dito sa aming bansang Karian, mga kapatid, napakasagana. Ang buhay namin dito ayahay pa sa pulis. Inggit kayo, di ba? Ang sarap ng buhay namin, mga kapatid. Mga kapatid, inggit sila, no? Grabe kasagana ang buhay natin dito. Ito ang sabi ng Balak Salatan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga mula kay Isnikhead na kinatawan ni Lucifer at kayong mga kasamahan niyang mga demonyo at mga demonyita na gustong bagsak ang kingdom. Ano sa Tagalog yan? Sa Bisaya, pikat.
Pwede pa ninyong masuntok ang buwan, matamaan pa ninyo. Pero yung mga ano nyo, naku, meron kaming proteksyon. Pag dumaan ang anghel ng kamatayan, mayroong bayad ng dugo ng pagsisisi ang aming mga puso. While kayo punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng mga paglapastangan, punong-puno ng pagsuway. O, ayan si alias ano? Alias, ano ba yan? Amanda. Para kang Gillette ba? Para kang double blade. Sa nakikita namin sa post mo. So mga kapatid, sabi pa ng baser, we are on the winning side. Ininsulto pa ninyo. Totoo yan. Abangan ninyo. Abangan ninyo. Itong lahat na nangyayari sa amin, pawang kalooban ng Ama ito. Sapagkat sabi ng dakilang Ama, all things work together for good to them that love God. At ang sabi ng dakilang Ama, the steps of a righteous man is ordered by God. Ang istipo ng aming pinakamamahal na pastor, order ng Ama. Alam ba niyo kung bakit talagang umaalingaw sa buong mundo ang pangalan ng aming mahal na pastor? May redeeming value yan. Sapagkat ang sabi ng Ama sa aming mahal na pastor, sa kanyang kapahayagan, maririnig ng lahat ng tainga ang pangalan mo. Kaya ngayon, naririnig ang lahat ng mga tainga ng mga tambaluslos at ng mga anak ng Diyos ang pangalan ni Pastor. Pastor Apollo C. Kibuloy. At kayong makakarinig, maging curious kayo, sino si Pastor? Ito ang sabi ni Pastor, manalangin kayo at magtanong sa Diyos kung sino ako, ipapahayag yan. Huwag kayo magtanong sa virus. Huwag kayo magtanong yan sa mga anak ni Lucifer. Kasi, ano ko ngayon, kung kayo si Lucifer, ano ang gagawin ninyo sa hinirang na anak ng Diyos, ang aming pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy? Exactly kung anong ginagawa nyo sa aming marami. Aakusan nyo kami na nalinlang. Ang akusasyon ninyo na parang tama, yung sinabi nyo nabirinwas kami ni Pastor, correct. Correct ka dyan. Ano ang brain? Utak. Sa Bisaya, Tagalog yan. Ano ang was? Hugas. Kami brininwas ni Pastor. Nahugasan ang aming mga utak. Kayo na mga tambaluslos, itong ginawa sa inyo ng Lucifer, brain damage. Damage na mga utak ninyo. Kung sa physical pa, possess na kayo sa spiritual, possess na kayo ni Lucifer, dapat na rin dalhin sa Mandaluyong. Mga ano kayo ba? Mga tambalos-los. Pastor, mahal ka namin, Pastor. Yung sinabi niyong talinhaga na nakapalibot sa inyo ang mga laksa-laksang langgam. Kami yun, Pastor. Nakakubli ka sa bato. Mahal ka namin, Pastor. Ano man ang mangyari, Pastor, handa kaming mag-alay ng aming buhay. Medyo naka-smile ang mukha ko. Ang loyalty namin sa aming mga Pastor, hindi matatawaran. Okay. Announcement. Para sa lahat ng mga Hudas, mga kampo ni Bandari, kung mayroon pa kaming kasamaan dito sa loob ng kingdom na mga workers,
at mga members na mga tambaloslos, at kung may mga tinatago pa silang kasalanan na hindi gustong pagsisihan, isang araw kukunin din ito dito ni Lucifer at isasama rin sa inyo. Kaya tayong mga nandito sa kingdom, mga kapatid, suriin natin ang ating puso. Kung mayroon pa sa ating kasama dito sa worker, tambaloslos, masusurprise kayo. Hipuson mo sa manlulunda o ilabay mo. Pero ang lahat ng mga loyal, committed, dedicated, handang mamatay, handang ialay ang buhay to defend the appointed Son of God. Kahit pagsabihin man tayong mga kung anong pagparatang at paglapastangan, manatili tayong tapat, solid, dedicated, committed. Handa tayong magpakamatay kung kinakailangan. Mga kapatid, one king, one kingdom, one people. Isa para sa lahat, lahat para sa isang. Pastor, ang inyo lamang pong command ang aming hinihintay. You are our commander-in-chief sa Espiritu. Yung commander-in-chief ng bansa namin. Bansang Pilipinas. Alam na ninyo. Pero sa paglilingkod na ito, Pastor, dahil ito'y pinakilala nyo sa amin, tinuruan nyo kami na theocracy, the voice of God is the voice of the people. Isa lang ang word, isang utos lang ang aming pinakikinggan. Magbigay lang po kayo, Pastor, ng utos bilang aming commander-in-chief, king sa kingdom na ito. Handa kami, Pastor. Kami, yung mga laksalaksang mga langgam, mga anak ni Satanas, pagkakayo'y nilanggam namin. Delikado yan. Kagaya nung 6D war sa Israel. Tinulungan ng Diyos sa langit ang mga Israel, nagpadala ng mga pukyutan. Anim na araw, tinalo ang mga kalaban. Ang tumulong sa mga sundalo ng Israel, pukyutan. Sa amin, nandito ang laksa-laksa ng mga langgam. Mga anak ng Diyos, consider tayo as langgam ayon sa talinhaga ni Pastor. Taako na to. Tanang mga yawa na nagapagdaot sa atong magbalantay. I-overcome natin yan. Itong mga ginagawang ito. Sabi ng salita ng Ama, and they overcome by the words of their testimony. Mga kapatid, mag-testify kayo lahat. I-upload ninyo sa FB. Testimony dito, testimony doon. Natupad na yung sinabi ng ating mga lapason eh. Ang sabi ng ating mga lapason, darating ang araw. Wala na kayo ibang gawin. Ito mag-testimony na lang. Ito na. Anong i-testify natin? Yung nangyari sa buhay natin. Hindi kayo i-direct kung paano kayo mismo kapag patotoo. Sa Bisaya pa, pusot good ang mga testimony sa mga anak sa amahan. Mga anak sa amahan sa Kabisayaan, sa Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan. Bulabugin natin. Hallelujah, sa ating mga testimony. Ang mga anak sa yawa. Yan yung mga anak sa yawa, mga talawan, di magpakita sa mata, nag-aalyas, gumagamit ng mga faking account. Pero hindi tayo gumagamit ng fake. Bakit? Mga duwag yan. Revelation 21:8, ang mga duwag ay ilalagay ng Ama sa impyerno.
Kung matapang kayo, huwag na kayo magtabon ng mukha ninyo. Bayaran kasi kayo. Magkano ba binayad? Tatanong lang. So, medyo tanghali na kapatid. Dito muna natin tapusin. At Father's will, babalik tayo muli bukas kung kailan kalooban ng Ama. So nagpapasalamat ako sa ating Ama, ang ating Panginoong Jesucristo na may likha ng bagay sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, ang hinirang at pinahirang langis ng ating Ama sa pribilehiyong ito na nakapag-live po tayo upang isiwalat natin itong mga yawa, mga dati ang helper, mga yawa na karon, mga anak ni Lucifer, ang ilang mga batasan, sama gud kay Lucifer. Ulitin ko bago ako magtapos. Ang tao ngayon, dalawa lang ang grupo. Grupo ng anak ng Ama at grupo ng anak ni Lucifer. Kayong mga grupo ni Lucifer, ang trabaho ninyo, pumatay, pumuksa, magnakaw, manakot, manghulga, magbanta. Pero kaming mga anak ng Diyos, mayroon po kaming uniforme. Ang uniforme namin ay ang aming pagkakaisa to protect the throne of the Almighty Father through His appointed Son. To protect the kingdom nation. To protect the kingdom interest no matter what. Kung mamamatay man kami, handa kami. Handa tayo mga kapatid. Ang pagpapala ng dakilang Ama sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na pastor ay mapa sa ating lahat. Praise the Father.